Hello po mga kapatid, muli isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Sharing na naman po tayo ngayong umagang ito. Tayo po ay makikinig na naman ng mga makapangyarihan salita ng ating Diyos. Pero tayo po ay manalangin muna. Magsiyo po tayo. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, salamat na naman Lord God sa umagang ito. Una, sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan, binigyan na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, at maraming salamat Lord sa umagang ito dahil kami po ay makakapag-aral, makakarinig na naman ng iyong mga makapangyarihan salita. Lagi mo po kaming sasamahan, tuturuan, bubuksan ang aming mga puso at isipan, gabayan Lord God, upang ang iyong mga salita ay lubusan namin maunawaan. At ito po ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At nang ang puro salita mo lamang Lord God ay lumabas sa aking bibig. Salamat po Ama, at inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, magandang umaga po ulit. Unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan, mag-subscribe po kayo. At pakishare na rin po ito. At syempre po, pakiclick po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, kahapon natapos natin ang chapter 22. Yung awit ni David mga kapatid, at ngayon po nandito na po tayo sa chapter 23. Mag-umpisa na po tayo. Mga huling pangungusap ni David. Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos. Sabi dito, ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Ito po ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsasalita ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring mamamahalang may karunungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos. Sabi pa dito, ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap, at nagpapasikat o nagpakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon, sabi dito, gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na walang katapusan. Kasunduang mananatiling magpakailanman, siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinapon, walang mangangas dumampot sa kanila. Upang sila'y ipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Kapag naipon na may sila'y tutupukin. Yan ang mga huling pangungusap ni Haring David. At dito po sa sa verse 8, ang mga magigiting nakawal ni David. Dito po binanggit mga kapatid yung mga magigiting nakawal ni David mga kapatid. Sabi rito, ito ang mga pangalan ng mga magigiting na kawal ni David. Ang una si Joseph Besevet na taga Taki
Takhimon. Siya ang pinuno ng pangkat na kung tawagin ay talo sa isang labanan. Napatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan labang ng kanyang sibat, no? Sabi, ulitin ko, sa isang labanan nakapatay siya ng 800 labanan o 800 kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Ang galing. Ang pangalawa ay si Eleazar na anak ni Dodo mula sa lahi ni Ahohi. Siya ang kasama ni David sa Pas Damin. Nang sila sabi rito, lusubin ng mga Pilisteo, natalo ang mga Israel. O sabi rito, natalo ang mga Israel at nagsiatras liban kay Eleazar. Hinarap niya ang mag-isa ang mga Pilisteo hanggang sa sabi rito, manigas ang kanyang kamay sa paghawak sa espada. Ngunit pinagtagumpay siya ni Yahweh, mga kapatid. Ng araw na iyon, pagkatapos ng labanan, saka pa lamang bumalik ang kanyang mga kasamang kawal para samsamin ang mga kaaway na napatay niya. Verse 11, ang pagkatalo ay sabi rito, ang pangatlo, una, pangalawa at pangatlo, si Sama na anak ni Agi, isang taga-Arar sa Lehi. Sabi rito ay may isang bukid na may tanim na gisantes. Dumating ang mga Pilisteo at doon nagtipon. Natakot ang mga taga-roon at sila'y tumakas. Ngunit, sabi dito, dumating si Sama at tumayo sa gitna ng bukid upang ipagtanggol ito. Napatay niya ang mga Pilisteo sa tulong ni Yahweh. Verse 13, pagsimula ng anihan, tatlo sa magigiting na 30 ang nagpunta kay David sa yungib ng Adulyam. Nagkampo noon ng isang pangkat ng mga Pilisteo sa libis ng Rephaim ng panahong iyon. Si David ay nagkukubli sa isang kuta, samantalang nagkampo sa Bethlehem ang mga kawal ng Pilisteo. Dala ng matinding pananabig, nabigkas ni David ang ganito, sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pintuang bayan ng Bethlehem, sabi niya. Nang marinig nila iyon, nangahas silang lumusot sa mga bantay sa Pilisteo at kumuha ng tubig sa balong nabanggit. Dinala nila ito kay David, ngunit hindi niya ininom. Sa halip, ang tubig ay ibinuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, hindi ko ito kayang inumin. Yahweh, para ko na rin ininom ang dugo ng mga nagtaya ng kanilang buhay upang makuha ito. Minsan pa nakilala ang tapang ng 3 magigiting na kawal na ito sa ginawa nilang iyon, mga kapatid. Napakaganda ng ginawa ng 3 yun. Yung 3 binanggit dito na magigiting. At dito sinabi rin, mga kapatid, lagi silang pinagtatanggol. Narinig natin, sabi dito, ito ang mga pangalan, yung si Yosef Besevet, mga kapatid. Mag-isa siya, nakapatay siya ng 800 na kalaban sa pamamagitan lamang ng sibat, mga kapatid. At ang sumunod naman dito si Eleazar, mga kapatid, hinarap niyang mag-isa ang mga Pilisteo hanggang sa manigas ang kanyang kamay sa paghawak sa espada. Ngunit sabi dito, pinagtagumpay siya ni Yahweh. Di ba po? At pangatlo, itong anak, si Sema na anak ni Agi, isang taga-Arar sa Lehi, ay may isang bukid. Tumayo siya sa gitna ng bukid upang ipagtanggol ito. Napatay niya ang mga Pilisteo sa tulong ni Yahweh. Mga kapatid, talagang hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. At dito nabanggit ni David na gusto niyang uminom ng tubig mula sa balon, mga kapatid. Ngunit hindi niya yun ininom dahil yung 3 magigiting ay lumusot sa mga kawal ng Pilisteo, mga kapatid. Dumaan sila doon para lang makuha nila ng tubig itong kanilang hari. Pero hindi ito ininom ni David.
bagkos ito'y tinapon o binuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh. Sabi pa niya, hindi ko ito maiinom. Parang ininom ko na rin yung mga kumuha nito. No, itinaya nila yung kanilang buhay. Kaya hinandog niya yun kay Yahweh. At sabi nga dito, di ba, minsan pa nga nakilala ang tapang ng tatlong magigiting na kawal na ito sa ginawa nilang iyon. At yan po ang part 1 ng chapter 23, mga kapatid. At bukas po natin itutuloy ang part 2. Ulitin ko lang, dito pinagtagumpay sila ng ating Diyos, sinamahan. Biro nyo 800, sibat lang ang dala. Mga kapatid, di ba po? At ang pangalawa, nakipaglaban siya. Mga kapatid, mag-isa hanggang sa manigas na ang kanyang kamay. Pangatlo, pinanindigan niya, pinagtanggol yung kanilang lupain at nakipaglaban siya sa mga Pilisteo. Solo, mga kapatid, na nakikipaglaban, pero nangunguna pa ang Diyos sa pagtatanggol sa kanila. Ganon din tayo, mga kapatid, kung tayo magtitiwala sa Diyos. Pangahawakan natin yung kanyang salita. Hindi tayo magdadalawang isip o anuman yung mga iisipin pa kapag nagsabi na tayo sa Diyos, kapag nanalangin na tayo, kapag ibinigay na natin sa Diyos ang lahat, dapat wala na tayong isipin. Kikilos na tayo ng maayos, gagawa na tayo dahil alam natin na kasama natin ang ating Diyos at mangunguna pa ang Diyos, mga kapatid. Ganyan magmahal ang ating Diyos. Kaya dapat mahalin natin ang ating Diyos, sundin natin siya. Sumunod tayo sa ating Diyos. Ganon din, magmahalan tayo, magpatawad at magpakumbaba. Tumulong, mga kapatid, sa mga nangangailangan. At higit sa lahat, ipanalangin ang lahat ng tao. Hindi lang ang sarili natin, hindi lang ang mga mahal natin sa buhay, hindi lang ang ating mga kapatid sa pananampalataya, bagkus lahat ng tao po ay ating ipanalangin. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napag-aralan na naman ngayong umagang ito, at salamat din sa patuloy niyong pakikinig na salita ng ating Diyos. Salamat po, mga kapatid, at muli tayong mananalangin. Magsiyuko tayo. Father God, aming Diyos na mapagpala, salamat po. Salamat na naman sa umagang ito sa iyong mga salita na aming narinig, aking nabasa, o Diyos, aking na-share. Dito, ang mga taong nagtatagumpay ay lagi mong sinasamahan dahil hindi namin magagawa ang lahat, O God, kung wala ka sa aming buhay. Salamat po sa guidance and protection, O God. Salamat po sa tunay niyong pagmamahal sa mga taong totoong nagbalik loob sa iyo, sa mga taong naglingkod sa iyo, yung totoong paglilingkod, totoong sumusunod sa iyo, totoong sumasampalataya, totoong nagtitiwala sa iyo. Ang lahat ng yan ay iyong ginagabayan, pinoproteksyonan, sinasamahan, tinutulungan, binibiyayaan, biniblessed, pinagtatagumpay, O God. Maraming salamat po, Lord. Salamat po sa mga paalala at inuutos mo sa amin. Salamat sa katagumpayan ng aming mga buhay at gawain para sa inyo. Thank you, Lord. Salamat po sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, pagpapakain sa mga nagugutom, at yung pagbuo mo ng bawat nawasak na pamilya. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection. Salamat po sa lahat. Salamat po. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa amin lahat. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. May narinig na naman tayo at napag-aralan ng kanyang salita. Salamat po. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.